Ngayong araw na ito, pag-usapan natin muli ang flood control. Bakit mahalaga ito? Kasi sa ilang araw ng nakaraan, ang nakikita po natin ay nadidistract tayo sa usaping Senate leadership. Halimbawa, natural, mayroong ibang mga pangyayari ngayon na nagdidemand talaga ng atensyon natin. Halimbawa, marami sa atin nagdadalamhati, nagluluksa sa pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo University at ang reaksyon ng university dito. Gayunpaman, sa dinami-dami ng mga issues na bumubunga-bunga, sumasangay-sangay, pag binalikan natin ang punot dulo ng karamihan ng problema ng ating bayan ay mahahanap sa issue ng korupsyon. Kailangan balikan natin, pag-usapan natin. Lalong-lalo na, ito, nagkagulo tayo pagdating dito sa Senate leadership. At hanggang ngayon, wala pa rin liwanag ito. Hindi nyo ba napapansin? Parang sa atin na lang ng Senate leadership na tanggapin natin na ang acting Senate President ay si Win Gatchalian. In other words, pinipilit na lang nila in the hopes na pag pinatagal nila ito, tatanggapin na lang natin na yung pinuno ng Senado ay hindi naman yung tunay. Muli, hanggang ngayon, hindi pa rin ine-explain, lalong-lalo na ni Senator Win Gatchalian kung ano ang totoong estado ng liderato ng Senado. Pero, balikan natin, kung ang issue ng Senate leadership ay hindi yung impeachment, kundi yung flood control, bakit tumigil tayo sa pag-uusap nito? Ngayon, bago tayo magpatuloy, a-address ko muna ang isang report. Sabi ni the misnamed Mr. Guapito dito sa Black App, sabi niya, kapwa DDS niyo na lang naniniwala sa inyo. Gayon pa man, Mr. Guapito, kung hindi ka naming kapwa DDS, bakit nandito ka't nakikinig? Nakikinig ka sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan, kundi pero pinagtsatsagaan mo. Ang saya-saya naman namin na nandito ka. Kasi sa totoo lang, kayo po ang nagpapalaganap ng aming mga mensahe dahil sa inyong pagpitik sa aming algorithm. So muli Mr. Guapito, kahit hindi totoo, nagpapasalamat kami sa iyo. Bago tayo magpatuloy, huwag po nating kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Para dito sa mga nanonood dito sa Black na app, huwag pong kakalimutan, mayroon tayong gift goals ngayong araw na ito. Dali lang. Bago tayo magpatuloy, mag-ayos muna tayo ng ating equipment, ang mga gadgets. Magandang gabi sa lahat ng mga bagong dating. Kamusta naman po tayong lahat ngayong araw na ito? Maulan ba sa inyo? Dali lang po Ay, kaya naman pala. Mali yung sinasaksak ko. Sabi ng mga dito ng mga nasa Black App, salamat sa mga tolls at sa inyong tuloy-tuloy na pagtatangkilik sa amin dito. Maraming salamat sa pagpitik sa aming algorithm. Maraming salamat sa pagtataas po namin ng aming mga engagements dahil sa inyo. Pagpumunihin nyo kasi yung pinaghandaan ko ngayong araw na ito ay English. So, pasensya na lang po. Translate na lang po namin habang kaya namin. Naku. Gusto ko lang ipaalala doon sa ibang mga nagkukunwari na DDS sila. Diba? Lalo-lalo na yung mga nagtatanong, ano nangyayari dyan? Bakit nadamay po? Pati si Marcoleta ba naman? Okay. So, pinag-uusapan natin ang pinakamainit pa rin na issue na hindi na talaga natigil simula 2025. Ngunit, bin-bring up ng ating Pangulo noong 2024 pa lang. Kaloka, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, balik tanawan natin kung ano yung pinaglalaban natin dito. So, kung handa na po ang lahat, basahin o ilalahad namin, may kasama po akong notes kung ano uli ang dapat natin tandaan pagdating dito sa flood control at kung bakit hindi tayo pwedeng manahimik dito, lalong-lalo na sa panahon ngayon.
May problema tayo sa Senate leadership dahil gusto nilang kontrolin yung naratiba sa Blue Ribbon Committee. At bakit yung Blue Ribbon? Kasi nga ang Blue Ribbon ang pinaka nakatutok ngayon sa flood control issue. Marahil, gusto nila hindi masyado natin tutukan ito. Lalo-lalo na. O ngayon, maingay na naman ang issue dito sa sa impeachment. Aba, kita natin ngayon ang dami at ang gigisig at ang gaganda ng mga abogado for the prosecution. Ayon sa rumor mill, hinire daw ni dating Speaker Martin Romualdez ang mga prosecutors na ito daw para matulungan yung mga kongresista na nagha-handle nito. Hindi naman sinasabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na may issue dun sa mga kongresista. Hindi naman po kami nagdududa sa kakayahan ng mga ito. Wala sa atin, tingin ko ang nagdududa sa kakayahan ng ating mga House prosecutors pagdating sa impeachment ni VP Inday. Pero, gayon pa man, marami. Sabi nila may mga 80 daw, although ang mga nilabas na pangalan, hindi naman ganun karami. So, ang nakikita natin dito is, kailangan pa rin nila ng tulong ng mga ito. So, para dun sa mga nagtatanong, naku, pasensya na kayo. Hindi po lahat ng mga topics ay matatalakay natin ngayong araw na ito. Kasi meron ibang mga topics na gusto ninyo sanang matanong, hindi namin masasagot dahil hindi pa kami tapos mag-aral tungkol doon. Hihingi talaga ako ng paumanhin ngayon kasi masyado na kaming gahol sa oras para aralin ng maigi lahat ng mga issues na nandito. Okay. Lalong-lalo na, kahapon naman nag-update tayo tungkol dun sa mga pangyayari doon sa sa Ateneo na issue. Okay? Kung handa na po ba ang lahat, nakapag-like, share, follow, and subscribe na ba? Kung hindi pa, mag-like and share na po as soon as possible para tuloy-tuloy na po tayo. Ang issue natin, why we should continue talking about flood control. Why the public must keep questioning the flood control controversy. So the Philippine flood control scandal is widely dubbed as one of the biggest corruption issues ever to be discussed in modern Philippine society. So the title of our topic for today is the imperative of vigilance and why we should keep questioning the flood control controversy. So this flood control scandal represents one of the most staggering and systematic blunders of public funds in the nation's history, bar none. Despite billions of pesos spent annually to protect communities from natural disasters, Filipinos continue to suffer from devastating inundations. By the way, nag-umpisa na po ang pag-uulan. The sheer magnitude of the corruption, the deadly consequences of compromised infrastructure, and the blatant attempts to silence truth seekers make it an absolute imperative for the public to continuously question and demand accountability regarding this controversy. The financial scale of this controversy alone warrants unrelenting public scrutiny. From July 2022 to May 2025, the government allocated an astronomical 545.6 billion for 9,855 flood control projects. Okay? Lumabas yan sa Blue Ribbon Committee hearing ng August 19, 2025. However, initial audits revealed that a mere 15 contractors cornered 20% of this entire budget. Ito, sinabi ito ni Pangulo. I don't know what he intended. At the time, ang mga binanggit, of course, maliwanag na hindi niya mga kakampi. At kasama doon, si Congressman Saldico. The 20% amounted to about 100 billion pesos. Even more alarming is the misuse of the national budget process itself. Lawmakers and executive officials have exploited unprogrammed appropriations as a modern iteration of the unconstitutional pork barrel system, funneling massive discretionary funds into favored flood control projects without proper insight. Furthermore, data shows a glaring mismatch between where the funds are deployed and where they're actually needed. Nabibigyan ng flood control projects yung mga lugar na walang baha. So,
At minsan naman, pinaprioritize yung mga lugar na hindi naman traditionally binabaha. Napapabayaan yung mga lugar na meron talaga. Billions of pesos were heavily concentrated in provinces not even listed as flood control areas under the National Adaptation Plan. Merong ganun. The public must continue to ask why life-saving resources, underscore, life-saving resources, are being treated as political currency rather than being deployed based on scientific need and genuine master planning. Ulitin natin. May kakulangan talaga sa master planning, ngunit narong National Adaptation Plan. Paalala lang po. Citizens must not stop questioning because the funds stolen directly compromise the physical safety of the communities. Investigations have exposed the existence of numerous ghost projects, infrastructure reported as completed, fully paid, but does not actually exist. When the projects are actually built, they are frequently, if not most of the time, severely substandard. This is to accommodate the massive kickbacks demanded by corrupt officials. Whistleblowers have testified that politicians and DPWH bureaucrats demand SOP, or kickbacks ranging from 20% to 25% of the project cost, with rumors saying that they go as high as 30%. With additional fees draining the budget so heavily that only 30 to 35% of the funds actually go to construction. I'll reiterate, only 30 to 35% of the funds actually go into the construction. So to recover costs, contractors deliberately under-design the infrastructure. And for example, in Oriental Mindoro, the contractors were caught installing 3-meter sheet piles instead of the required 12-meter foundations. Ano yung sheet piles? Yun yung parang they drive that into the ground and then kinakabitan niya ng apron para hindi umagos doon yung baha. Pero dapat malalim yun. So ang required is 12-meter foundations. Ang nilagay doon sa Oriental Mindoro, 3 metro lang, leaving the structures vulnerable to collapse. In Quezon City naman, multi-million peso drainage rehabilitations involve mere painting and sidewalk repairs without any actual excavation or concrete pipe installation. Pininturahan, sinementohan, pero walang pipes. The most critical reason the public must sustain its outrage is the deadly human cost of this corruption. It's not merely a financial crime. It's the stealing of safety from vulnerable communities. Ninanakaw natin, kaligtasan. Parang nagnakaw na rin ng buhay. Ito'y dahil ang flood control projects were treated like cash cows rather than protective shields. Natural disasters turned into man-made tragedies. But let's not delude ourselves into thinking na ito lang ang pinanggagatasan nila. Naku, marami pang iba. Kasama dyan yung supposedly upgrading of software sa mga opisina. Those are just 2 examples. So, on flood control, because of the danger to human lives, Filipinos must keep questioning this because settling for the status quo means accepting further losses of life and property. Finally, we have to keep up the pressure. Unrelenting public pressure is necessary because the architects of this syndicate are actively working to bury the truth. The controversy implicates the highest levels of government, if not the highest level of government. Kasama dito, members of the Senate, the House of Representatives, DPWH, don't forget, DBM, and even the Commission on Audit. Huwag po rin natin kakalimutan kasi sinasabi din ng iba, if the rumor mill is to be believed, Malacanang. And, traditional logic or simple logic would indicate that Malacanang not only cannot only disclaim knowledge about it, they must explain how this got past it. Paano nangyari ito nang hindi nalalaman ng Malacanang o hindi kasabot ang Malacanang? And let's not forget, there are undersecretaries and the executive secretary as well as the secretary of the DBM who have been mentioned as being involved directly or indirectly in this huge scandal. In addition to this, there have been highly suspicious incidents such as fires in the DPWH offices where lawmakers fear that
They were set to deliberately destroy sensitive project documents. Additional, political maneuvering within the Senate itself, eto na nga, itong Senate leadership, has been cited as a deliberate attempt to prematurely terminate the Blue Ribbon Committee hearings. Sige, di ba? Ano nagkaroon ng partial committee report? Pakisabi nga. And silence dissenting voices before the truth is finally exposed. So this scandal strikes at the heart of the nation's integrity and resilience. Can we stop pretending that we can continue being resilient in the face of all of this? We have to demand full transparency. We have to demand prosecution of the true masterminds. I say true kasi maraming ihiharap na sinasabi, ito yung mastermind. O ito, the buck stops here. No, it can go higher and it must go higher. Investigations must go higher. We also have to recover the stolen billions. If we stop questioning the political elite, alam niyo na kung sino yung mga yon, who will succeed in sweeping this monumental crime under the rug, and the country will remain trapped in this endless cycle of corruption and catastrophic flooding. So ulit, kung ang issue dito sa Senate leadership ay yung pagpapatahimik ng Blue Ribbon Committee sa continuing investigation sa flood control, huwag tayong tumahimik. Always point to it. Hindi na nga tayo naniniwala sa liderato ng Senado, di ba? Meron na ngang alleged acting Senate President na hindi nila ma-explain kung bakit siya ang tumitindig ngayon doon samantalang mayroong tunay na Senate President. Ganyan sila ka-determined na ilibing yung possible testimonies ng ilang mga tao na ready, willing, and able na lumabas pero hindi binibigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanilang kwento. So, padating ang SONA. At the very least, tatanggapin ba natin kahit anong sasabihin ng Pangulo kung siya mismo complicit sa pagdidelay at tila panggigipit sa tunay na investigasyon of whatever form, maging ICI, House, or Senate, di ba? Nakikita natin na sinusuportahan ng Pangulo ang pagtatago ng tunay na kwento dito sa flood control. Sabi ni Meow Sir, ano bang isusona? Well, may State of the Nation pa naman. So, unahin natin ang pagsasagot ng mga nagpapanggap-panggap pa dito na kunwari hindi sila tolls. Well, number one is Mr. Kristan KJ. Sabi niya, marami na pong umalis sa DDS. Ayaw na nila sa partisan politics. Gusto ng marami ay anti-corruption lang daw sila. At hindi panatiko kahit kanino. I call you BS on that one. Mahiya naman kayo. Comelec na, nakakampi nyo na nga. Or mukhang kakampi nyo na nga. Ang nagsasabing 40% ng electorate ay DDS. May mga iba. Hindi man nila tawagin ang sarili nilang DDS. Alam nila kung kailan kami tayo lahat nakaranas ng good governance. Sa totoo lang, yung mga sinasabi mong ganyan, alam ko na itinuro yan ng mga operators ninyo. Yan nga po ang bagong naratibang isinusulong nila. Alam mo yung sinasabi nila? Sabihin nyo, hindi kayo DDS. Anti-corruption lang kayo, wala kaming pakialam. Hindi kami believe kahit ano, hindi kami pro-Sara. Anti-corruption lang. Bakit? Kasi nabisto na po yung mga kakampi ninyo na dati never again ng never again, no to Marcos, no to Marcos. And yet suddenly, andyan na, katabi ni pro-Marcos, katabi ni Marcos. Uy, huwag naman po masyadong halata. Huwag niyo naman i-assume na 40% of the electorate na hindi nakakaintindi ng issue ng corruption. Yun, sabi ni Jules. Oh, hindi wala na tayong makita na ano ng mga trolls.
Ang daming tanong eh, sandali lang po ha. Naghahanap pa tayo ng pag-uumpisa niyan kung nasan yan. Uy, sabi, bakit kasi ayaw pa magdesisyon ng Supreme Court na clear decision talaga, hindi yung hanging decision. Pinag-uusapan dito. Ito ba yung sinasabi ninyong pag-dismiss ng kaso na final? Tayam, di ba? Ito yung sinasabi mo, yung tayam decision. Sinasabi ninyong hindi clear. Excuse me, sorry po. Kung sanay po kayo magbasa ng mga desisyon ng Korte Suprema, actually, it is very clear. It's abundantly clear. Kahit dun pa lang, ang binabasahin ninyo, kahit yun lang po, na unang-una, hindi ko pa nakikita yung action decision ha, pero clear ito. Bakit? Ang decision was simply on whether or not this person could file the case in the Supreme Court. Hindi ka pwedeng humarap sa hukuman kung wala kang personality to sue. Hindi apektado ang mga karapatan mo directly. You have to go to court with a complete case. And kung wala kang standing to sue, wala kang case. So yung mga nagre-reklamo kayo, walang clear decision. Magreklamo kayo, sinayang ang oras natin ni Tayam. In Supreme Court delay decisions, they are the Supreme Court. They will decide when they are ready, when the decision is complete. If they cannot prematurely release a decision. Therefore, there is no such thing as a delay in a Supreme Court decision. Why, Ma'am Dalia, sabi niya, I'm a stroke survivor for 2 years now, and I don't want to experience a second hit. Kaya hindi na ako nanonood ng MSM, their bias is so disgustingly obvious. Either sa ganang mamamayan, SMNI News, or this book. Ay, thank you. Nasama po kami. Wow. Sinisipon na naman yung Pangulo. Next, si June G. Cooks. Tinawag na naman tayo ng DDS-SHITS. Ba't ka nandito? If you're so disgusted with us, why do you take the opportunity, the time out of your precious little life to be here to listen and even to make a comment? Your lack of logic is breathtaking. Sabi ni Ma, tayong mga nagbabayad ng buwis at mga naging saksi sa mga nangyayaring pagnanakaw ay dapat magkaisa. So, don't subvert VP Inday's message. Sabi ni Fatty, magandang gabi. Mahalin natin Pilipinas, kahit sino pa nakaupo, ay hindi pala, tama pala siya. Mahal naman natin yung Pilipinas. Pwede naman natin hindi mahalin yung mga nagpapabaya doon. Pwede. Happy Independence Day, Ma'am Patty. Tama ba, Katie? Oo nga pala, maligayang araw ng kasarinlan sa araw na ito. At please, tigil-tigilan na natin yung mga madrama at paulit-ulit na, malaya na ba talaga tayo? Ay, para niya namang sinampal si Andes Bonifacio, tsaka si Jose Rizal. Numa-advance naman po tayo. Kaya lang, wag naman po nating sayangin yung ipinanalo sa atin ng ating mga bayani. Lahat ng mga nauna sa atin. Wag naman natin isang tabi lahat nun dahil gusto ninyong hindi original na may masabi sa araw ng kasarinlan. Yung mga paulit-ulit na essays na, are we really free? We are. Kaya lang, meron talagang hindi perfect eh. Ang demokrasya, it's called a democratic project, continuing project ito. Minsan, panalo na tayo, kala natin kampante tayo. But because government, the entire state, it's all made up of people. And people are flawed. People make mistakes, may mga kahinaan. Kaya tuloy-tuloy. Kala nyo ba titigil ang paglaban sa ating bayan? Hindi. But we are hoping that there will come a time that we get better leaders. So wag na tayo, akala nyo ba na kumubat na na paalis natin yung mga foreign conquerors, wala na tayong problema?
So, iiyak-iyak si Ashley. Legit po ba talaga na si Win Gatchalian na, ma'am? Sayang wala kayo dito nung umpisa. Kakasabi nga lang namin na yung kahit si Win Gatchalian mismo hindi niya masabi na legit siyang Senate President. Oh, kahit yung mga kakampi niya, hindi nga nila sinasabi niya, so bakit tayo magsasabi na siyang Senate President? Tigil-tigilan na nga natin yung kadramahan. Unang-una, lalaban tayo and we can fight back simply by saying he is only an alleged acting Senate President. Huwag natin tanggapin. Kahit sabihin pa nila, later on, hindi. Kahit sino pa, presidente pa ng Pilipinas ang magsabi, kahit sabihin ng House, yes, acting Senate President si Win Gatchalian, huwag natin tanggapin. That's how you fight back. Hindi tayo iiyak na lang sa isang tabi. Kasi pagka ganun, para tayong pumayag na, sige, gulong-gulungan nilang kami, kaya pa namin ito. No. Max Mendora says, sabi nga ni Franco Mabanta, 12 farms ni Martin is real. Dapat plural, 12 farms ni Martin are real. We all know they're real, pero darating ang araw, isa sa kapamilya ng mga yan will suffer directly due to corruption. Sana hindi lang isa. Transcendental importance. Sabi ni Fire Praxis, I wish may time out ang comment section live para makorek yung mga sutil na defeatists. That's our job. We have to remind them. A defeatist thinking doesn't make us win. Meh! Sabi niya, tama, sabi ni Paul Bryan, si Bam nga sinasabi, they need 13. So anong K? Ni Senator Win Gatchalian magsabi na acting Senate President siya. Kailangan ng 13, not just to put in a new one, but also to take one out. You need 13 votes to declare that position as vacant. Kaloka, di ba? Thank you kay Ma'am Sarah at kay Jace. Hi, Miss Lucky Sprite. Hi, sabi niya, hi sa mga kasupils, kakauwi lang from love life si Madam. Thank you kay Jason Break. Yun, sabi ni Ran K. Birch, ito yung suggestion niya. Ang SP ko, si SP Cayetano, dapat ganyan. Pwede naman. Ako, I will refuse to recognize Win Gatchalian as acting anything. Bad acting na nga eh. Sabi ni Balong Cruz. Pero aminin man natin nung hindi yung quorum na ginawa nila legal. Sino may sabi? Kailan ka naging Supreme Court? So, legal na si Tulfong chairman ng Blue. Sino may sabi? Kaya walang hearing nung nakaraan araw. Ito yung sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. We have the law on our side. All they have is power. Kunwari pa. Kailan ka naging Supreme Court? At kailan mo dinecide na yung sinasabi ng saligang batas that in order to conduct business, the Senate, the majority will constitute a quorum if it's a majority of the members of the Senate. So, kailan mo binago yung saligang batas, Balong Cruz? BD Panope says, did you see links in Jensen? Nakakainis yung facial expression. It's from the Kunut Noo School of Acting. Ano yun? Ano yung expression niya? Ganun. Naku, dapat paakyatin kita to this, para ma-illustrate. Sabi ni Liv D. Parang 1935 Constitution yung binabasa ng isang nag-comment doon. Pwede kaming hindi tumanggap. Sasabihin nyo ba, aminin man o hindi legal ng quorum kay? Kailan naging 12 ang 13? Is that a new math? Sino may sabi nag-apply ang Abelino versus Cuenco? Binasa mo ba? Bukod pa dyan, nakita na nga nilang 12.
So sana nagpa-aresto sila ng isa pang senador para nagkaroon ng quorum. May Section 44 in relation to Section 99 naman yan. Sabi ni Soft Tides. My question is, how are you po? Gusto ko yung bagong makeup, ano? Na nag-fade na sa ilaw. Sabi ni Mami Norms, ni-recognize pa talaga ni BBM si Gatchalian, mismong presidente nilalabag ng Constitution. Hindi, kasabwat ng tawag dyan. Sabi ni Winston, ang hirap sa kanila, they can read anywhere but they cannot comprehend some important words. Sabi ni Rallian Eric, Sylvester Tulfo, you, Bendelo, you. Uy, may request ako. Nanonood ba kayo ng The Fox? Nanonood naman kayo. Sa totoo lang, mataas naman ang viewership namin sa The Fox. Natutuwa nga ako. At gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa amin. Lalong-lalo na mga nanonood na kanina. May request lang po ako sa replay, mag-comment naman po kayo dun sa aming comment section. Not just sa live, later on the replay, mag-comment naman po kayo kasi doon kami dinudumog ng calls. Isipin niya, nakakatawa, sinasabi, bakit tinitiis ni Atty. Bali na meron siyang katandem na DDS? Ganon, sabi. Atty. Bali, tanggalin niyo na yan. Hindi yan dapat nasa The Spokes. Yan naman ako, program ko yun. Show ko kaya yan. Bakit sabi na, hindi ako pwede mag-comment dahil syempre, natural, masyadong lalaki na ang ulo ng mga yon. Pero natatawa lang talaga ako. Ako pa yung pinapaalis nila, program ko yun. Yes, that's true. Mabait talaga si Atty. Bari. Kahit radically opposed ang aming views. Ang nakakatawa, yung mga tolls, hindi nila kayang tanggapin that we can have different views but still be on the same program and be completely respectful to each other. Hindi lang yun, magkaibigan kami. Kaya nga, we wanted to interview Attorney Spacky, hindi nang natuloy. Kaibigan din siya ni Atty. Bari. So, iba-iba yung mga namin, yung mga, hindi, si DDS naman si Attorney Spacky. Pero, ganun, it's like that. Hindi ko nga naiintindihan kung bakit merong mga tao na hindi nila kaya. Sabi ni Puffy, ang baba ng views ni Index Queen. Ay, ganun ba? Sabi ni Captain Raymond, sino mag-solve sa problema sa Senate? Sinong gigit na dito? Well, it should be the Supreme Court. Pero ang dapat nagpo-fight kasi ay si Senate Filingero, si Acting Senate Speaker Pro Tempore Gatchalian. Kasi siya yung nag-claim in spite of what the Constitution says. Siya dapat ang magpatunay nun. Sabi ni Celeste, oh wow, si Atty. Bari bisita lang. Hindi. Co-host si Atty. Bari, over naman kayo. Masaya naman kami. Bakit ba? Si Atty. Edwin nga, di ako nirereklamo. Kapal ng mga mukha ng iba dyan, kung makareklamo, kala mo show nila to. Sabi ni Pufias po, when she guested sa The Spokes, ang baba, mas matataas pa views ni Miss Malu. Miss Malu parating mataas ang views. Totoo yan. Kung Mike, ang taas din ng views. Sino pa ba? Kung pag si Sen Marcoleta, parating ang tataas ng views. Love na love namin yan si Senator Marcoleta Pag minsan nakala ko late siya, message ako, Sen, nasan na po kayo? Nandito sa taas, iniintay ko. Wala, nauna pa pala siya sa akin. Ganun kabait si Senator Marcoleta. Uy, in-invite na po namin si Atty. Topacio. Guest namin siya one time. Kaya nga, to return the favor, ako yung unang guest niya dun sa kanyang show. By the way, may show po kasi Atty. Topacio called Small Talk. So, manood sana kayo sa SMNI. Kasi si Atty. Bari, sabi ni Lotness, I love your tandem with Atty. Bari, in fairness. So, yun ang difference ng DDS dun sa mga, di ba, others. Ayoko na magsalita, baka kung ano ba sabi ko. Yun yung difference ng mga DDS sa others, mature. Kayang, okay naman si Atty. Bari, pero hindi kami agree sa sinasabi niya. Meron ganon, di ba? Yan ang tunay na defenders ng kalayaan magsalita at magpahayag. Pero yung mga nasa kabilang parliament, ba't nandyan si Trixie? Kapal ang mukha mo, so ko to.
Doon kayo sa iba kung nanggagalaiti kayo. Sabi ni Gemini, ang linaw pala ng quality dito sa Black App. Lagi kasi ako sa Red App. Naku! Oo, totoo yan. Kasi yung StreamYard yung ano. Pero dito, totoo yan. Ang linaw dito sa kabila. Sabi ni Ma'am Celeste, basta support po namin kayo always. Ay, thank you, Ma'am. Yeah, that's Avellino versus Cruz under the 1935 Constitution, which would allow a quorum of a majority of, but not does not mention the word members. Kaloka ka. Did you also read the part of that decision which says that they could have ordered an arrest, kaya lang hindi pwede because nga yung pwede nilang arrestuhin ay wala doon, nasa US. Pero under the new Senate rule, Section 44 and Section 99, they could have done that. They did not. Uy, pipilitin pa ni Mr. Cruz, oh. Sayang, Cruz ka pa naman. Si serve niya yan. Pero nandun na siya sa room niya. Sabi ni Poofy, ayoko na kay Attorney Lasherda. Ayaw niyo na kay Edwin? Bakit? Sabi ni user not found, kung i-rate mo si Claire Castro, hindi ko siya i-rate. Ba't ko papansinin yun? Sabi ni Patato Pini, Attorney Barry still has civility with a DDS like you, but when he's the shared in another platform, he's backing the yellow. Yun na nga. So he can be nice with me despite the differences in our opinion. Invite niyo si Attorney Neil. Hala, hindi talaga kayo nanonood ng The Spokes kasi in-invite na po namin siya. At hindi kayo nanood. Hala. Yung mga nagsabi na i-invite namin si Attorney Topacio, hindi kayo nanood. Huli-huli. Hi Chris, did everyone else's FB stop working? Huh? Tumigil ba ang FB? Teka ha, check natin. Uy, parang nga tumigil ba ang FB? Guys, paki-check nga kung yung Facebook niyo ay umaandaw. Oo nga, parang tumigil. Parang nag-reset lahat ng FB. Uy, ano nangyari? Chris, maraming salamat for letting us know. Bakit nga nawala lahat ng mga nasa Facebook? What's going on? FB is down. May issue ang Meta. Facebook and Messenger not working. Buti na lang kasi kung ako lang yun, ibig sabihin may nangyari talaga sa aking account. Magandang gabi, Renato. So, don't panic. Tuloy-tuloy natin to. Once in a while, Meta goes through these hiccups. Uy, maraming salamat, Miss Ann Cabral. Siya po ngayon ang #1 gifter. Maraming salamat. For those who are on the Black App, since maaga pa, pwede tayong mag-karaoke next. Sorry. Kasi unang-una it's a weekend, and second, mukhang active ang gifters natin ngayon. Punuin niyo yung gift goals. Tumigil nga ang FB. These are what the Chinese have called interesting times. Speaking of Chinese, it seems na yung mga pinapadala nga pala nilang calls are still hung up on the China spy issue, ignoring completely the fact that a group of journalists is sponsored every year to go to China, and they are invited by the Chinese state television, something like that. Ano po alternative is 22 lang senators and gusto nilang mag-vote pero di nga talaga pwede. You have to go back to the Senate, the constitutional provision. In order to conduct business, you need a majority of all the members of the Senate. But if there are specific vote requirements, yun ang titingnan. It's not on the individual senators who want to vote. They can ask for an amendment of the rules kung gusto talaga nila. So those are the remedies to change the rules, or
ipasuggest nyo na, but still comply with the vote requirements. Pwede ba si SP Alan na lang pumunta sa Supreme Court? I see that he could, pero sinasabi niya is that it should be the other side. Pati IG, meron. May FB, Messenger at IG. Meron yatang nangyayari na hindi dapat natin malaman. Well, wag muna tayong mag-isip ng mga ganon. Hintayin na lang natin kung kailan babalik yung Facebook.